Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Grabe no? Tuesday pa lang kahapon. Sunod-sunod na yung mga pasabog. 'Di ba kahapon napag-usapan natin yung mga congressman na dinawit. Andun yung si Arjo Atayde, 'di ba? Ngayon naman may dalawang senador. Panoorin nga natin 'to. Ito ay sa Bilyonaryo News Channel. Tila napusoy ni Senador Rodante Marcoleta si Senador Jinggoy Estrada. Ay, nako. Birong safe ka na daw si Estrada ngayon sa flood control scandal kasama Hindi ka na safe. Villanueva. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Ako, wait lang. Maputol ko lang. Wait lang. Sa akin, parang nung nalaman kong kadawit si Senator Jinggoy, although accusations pa lang naman, di ba? Nung nalaman ko na, na inakusahan siya, parang ito tuloy, nagkaroon ng kulay sa akin. Yung pagtatanong ni Jinggoy na yan. Kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Parang kaya niya tinanong yan, parang nag-imagine ako, siguro, bago humarap sila Diskaya dyan, kinausap na ni Jinggoy ito, no? Uy, wala kang ikakantang senador, ha? Kailangan wala kang masasabing senador dyan sa apida. Parang yun na nasa isip ko, eh. Kaya yung pagtatanong niya na yan, parang confident pa nga ang itsura niya, eh, oh. May senador bang kasama dyan? Di ba? Confident siya na magtanong, eh, dahil parang alam niya na hindi kakanta. Well, imagination ko lang naman po yun, mga kababayan. Tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka, safe ka na. Sigurado po. Isang araw matapos ang sa Senado, dawit naman ngayon sa flood control scandal ang mga nag-iimbestiga sa issue na sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kahiya. Binunyag ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na may kickback daw ang dalawa sa ilang project sa Bulacan. 30% ang umano'y porsyento ni Estrada sa 355 million pesos. Grabe. Proyekto sa Hagonoy at Malolos, habang sa 600 million worth of projects naman sa Balagtas, 30% din daw ang cut ni Villanueva. Naglabas pa ng resibo sa House Infrastructure Committee hearing si Hernandez sa umano'y kaugnayan nila ng iba pang DPWH officials sa dalawang senador. Una ang pictures ni Estrada kasama si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na natanggal sa pwesto dahil sa mga palpak na flood control projects sa Ito, yung picture, wait lang ha. Yung picture na pinapakita na to, sa akin, walang masyadong weight ito eh. Kasi, for example, kahit ako, malay mo makadaupang palad ko si Senator Jinggoy. Kahit ba naman ayoko dyan, baka magpa-picture ako dyan eh. Diba? Senador yan eh. I think na, hindi siya, bagamat maaring totoo, no? Ayoko namang sabihin na, ay hindi, picture lang yan. Malay mo naman na totoo nga naman. Pero sa lahat ng evidence, hindi sa akin walang gravity ito eh. Pero minention kasi na sa birthday daw ni Estrada to eh. Medyo napaisip ako doon dahil kung birthday ni Senador Jinggoy yan, syempre mag-iimbita yan ng mga close sa kanya. Birthday niya yun eh. Or baka kinaray lang to si Alcantara. Pero kahit na, di ba? Hindi naman pupunta yan kung hindi imbitado yan. At kung inimbitahan ka, ibig sabihin, importante kang tao sa buhay ni Jinggoy. Hindi ko rin alam eh. Di ba? Pero kung halimbawa, nag-meet sila, let's say, nakasalubong niya lang sa mall, tapos nagpa-picture siya. Or halimbawa, di ba, taga Bulacan ito si Alcantara. May event sa Bulacan, halimbawa, election, nangangampanya, nagpa-picture siya. Parang sa akin wala naman yun eh. 'Di ba? Wala namang problema. Pero yun nga, sinabi birthday daw eh. Anyway, Pero still, malay mo may reason na hindi natin alam na nagpicturan silang dalawa na hindi naman wala naman sigurong meaning. 'Di ba? Sa akin walang weight ito. Kung akong tatanungin ha. Maliban na lang talaga kung halimbawa
sa bahay ni Jinggoy, nagpa-picture siya doon, tapos ka-close niya yung mga anak. Ibang usapan yun, ibang level yun, di ba? Bulacan. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. Kaya lang sinabi, super close daw eh. Ang nakakatindig balahibong picture na ito Ito, ng limpak at nakasalansan. ito ang solid proof na meron talagang kagaguhan na nangyayari. Kahit ako, kinilabutan ako dyan eh. Alam niyo mga kababayan kung bakit cash ang bigayan? Hindi kasi sila pwede mag-bank transfer kasi may record yun eh. Di ba, ang nangyayari dyan, i-award do sa contractor yung yung pera. Pag nakuha na ng contractor yung pera, yung contractor na ang magbibigay dun ng kickback dun sa mga sila yung magko-convert ng pera. Hindi naman direktang hinahawakan kasi ng mga politiko yung pera para ibigay sa contractor. 'Di ba? Kaya cash na binibigay. Kaya 'di ba naalala niyo yung nung time na ni-raid yung bahay ng Ampatuan sa Maguindanao. 'Di ba? Maguindanao massacre. Nung ni-raid yung bahay, may vault yung nun eh. May vault yung bahay, may malaking vault dun eh. Kasi yung mga yan, sa tingin ko hindi nagtatago ng pera sa bangko yan dahil pagka ni-lifestyle check yan, baka mag-appear dun eh. 'Di ba? Or basta may paper trail kasi yun eh. Halimbawa, binigyan ko yan si Jinggoy ng ng 100 milyon. Asan ang proof mo? Ito yung deposit slip. Ito yung bank transfer receipt. May record kasi yun eh. Unlike pagka cash na ganyan, wala eh. 'Di ba? Kaya ito nakakagilalas to dahil considering DPWH to eh. Anong gagawin ng DPWH sa ganyan daming pera? 'Di ba? Gagawin ba nilang building 'yan? Itatayo ba nilang gagawin ba ng Lego yung mga bundles of cash na 'yan? Diyan pa nga lang ka na eh. Magdududa ka na ba't may ganyan eh. ng 1,000 peso bills sa mismong scenery ng DPWH First District Engineering Grabe, no? Inuutusan daw sila Dami no? Isang bundle lang dyan, pampayos ko ng bahay. You know? Grabe. Paano pag nakatalikod dyan, magbulsa ka lang ng isang bundle dyan? Di na siguro malalaman na may nawawalang bundle dyan, no? Grabe. Or halimbawa, janitor ka, napasok ka dyan. Ka lang, humila ka lang ng tigi 1,000 sa ibabaw. Alcantara na isegregate ang mga perang ito na para raw sa mga proponent ng projects. Tambayan po namin yan eh. So yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent. Ito sa akin, ito yung pinaka-solid na proof na may corruption talaga. Kasi ano pang ipapalusot mo dyan? Ba't may ganyan kayo? Nasa vicinity. Actually, hindi naman daw sa mismong opisina ng yan, ng DPWH, pero sa vicinity yan ng ng DPWH. Tambayan po namin yan eh. So yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Nilanta din ang Viber conversation ni Villanueva kay Alcantara na nag-grab mula sa umano'y disappearing messages noong 2023. Si dating DPWH engineer JP Mendoza ang kumuha nito. At anya, humihiling daw ng pondo si Villanueva kay Alcantara. Naguguluhan daw ang senador kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil sa mababang commitment nito ng pondo, lalo na't siya ang majority leader noon at miyembro pa ng Commission on Appointments. Pahuling sabi pa raw ni Villanueva, may atraso DPWH sa akin, so if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. Naglanta din ng isang 2022 conversation si Hernandez sa staff ni Estrada. Anya, nagbigay daw ng proyekto noon si Alcantara sa di umano'y staff ng senador gamit ang isang kontratistang nagngangalang WJ Construction. Nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon
dahil kailangan po ni Boss Henry. Paliwanag ng boss niyang si Alcantara, wala naman daw nakalagay sa texts na transaksyon niya ito sa mga senador. Ito naman yung magandang palusot nila, no. Totoo nga naman. Kasi syempre yung konteksto kasi ng mga text messages kasi open for interpretation eh. Hindi siya direkta, pero sa kabilang banda, syempre, lalo na kung alam nyo illegal ang pinag-uusapan nyo, hindi nyo naman bulgaran na pag-uusapan through text message yung nature nung illegal na ginagawa nyo. Sasabihin nyo ba dyan na, yung parte ko, yung kurakot ko, kailan mo ibibigay? Well, hindi naman sasabihin ganun eh. Lahat yan coded, tsaka puro mga subtle ang gagamitin yung term. 'Di ba? Siyempre, at the back of your mind, siyempre illegal ang ginagawa nyo, no? Pwede kasing magkatrayduran kayo. Nag-iisip din kayo ng safety ng bawat isa. 'Di ba? Pero may 100% proof na talaga na may kurakutan na nangyayari na sangkot ito kasi nga pinakita yung picture ng mga pera. At hindi niya naman itinanggi yun. 'Di ba? Kaya lang may palusot na naman siya doon eh. Ang sabi niya daw para daw yun sa yung nakolekta sa mga contractor or something like that na nagtataka ako, engineer ka, DPWH ka, ba't may kinalaman kayo sa pera? Supposed to be wala kayong kinalaman doon. Hindi wait lang, trabaho ba ng taga DPWH na magkamal ng ganong karaming pera? Kahit na sabihin mong official business? I don't think so. Yung ganon na parang dagat ng 1,000. Habang sa disappearing messages nila ni Villanueva, pondo raw para sa multipurpose buildings ang hinihingi ng senador at normal lang daw ang ganito. Nakiusap si Normal ba yan sa isang senador? Pero correct me if I'm wrong napanood ko kasi yung nireakan natin yung part 2 ng yung sa KMJS, yung sa Kurakutan. Di ba ang sabi ni doon, ni dating taga-COA na si Ma'am Heidi, nakalimutan ko na yung professor, yung pangalan ng professor, babae din yun eh, yung sabi eh. Pag mga, correct me if I'm wrong ang pagkakaintindi ko, tinatamad na akong hanapin eh. Pag congressman daw, senador, dapat hindi naman daw talaga sila involved dyan sa mga gawaan na yan. Kasi ang trabaho nila ay, legislators. Mga mambabatas sila. Kaya nga daw pag may nakita ka ng, halimbawa tulay na ginagawa tapos may picture daw ng congressman doon, medyo ka na doon eh, medyo mag-alangan ka na doon eh. Kasi hindi naman nila trabaho yun eh. Mga legislator sila eh. Well, siguro sa katagalan parang nagiging normal na lang yung ganung gawain na impluwensyahan nila yung may ipapagawa. 'Di ba? Kasi yung budget nasa kanila eh. Sila yung 'di ba may mga insertion na ginagawa. Come on. 'Di ba? Kaya nga parang abnormal na nga lang na kumausap si Villanueva diyan eh. Kaya nagtaka ako nung sinabing normal lang daw. Ba't sinabi nila Ma'am Heidi hindi daw? 'Di ba? Well, open naman ako kung correction kung mali yung pagkakaintindi ko, 'di ba? Pero obviously na meron talagang katiwalian na nangyayari. Na wag siyang ibalik sa Senado. Bago kasi ang House hearing, kinontempt at dinetain si Hernandez sa Senate matapos umano gumamit ng fake identity para sa kanyang casino activities. Nag-commit ang mga mambabatas sa seguridad at proteksyon ni Hernandez. Nagkasundo na ang Senado at Kamara na ilipat siya sa PNP Custodial Center habang binabantayan ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Grabe no. Ngayon, panoorin natin yung mga sagot ni nung dalawa. Tignan natin. Ay, Diyos ko. Dito ba yan yung may sasabihin sila? Yung mga nag-imbestiga kahapon kasabwat na umano ngayon. Dawit na rin ang Hindi ito. Saan na ba yun?
yung sagot nila Jinggoy ito. Pilipinas. Viv, may mga ebidensya bang ipinakita ang nag-aakusa sa dalawang senador o puro salita lang? Wait lang ha. Doon tayo sa mismong pahayag ni nila Jinggoy. Kasi kay Jinggoy hindi na ako maso-surprise. Bagamat binibigyan ko pa naman ng benefit of the doubt, no? Pero hindi na ako maso-surprise kay Senator Jinggoy dahil nasangkot na siya before. Ang kinasangkutan niya, 'di ba, yung tawag dito, yung kay Napoles, 'di ba? Then kasama niya si Bong Revilla noon eh. Tapos ngayon, na naman? Kay Joel Villanueva, medyo naman ako doon. Dahil 'di ba, alam ko, 'di ba pastor 'yon? O yung tatay niya sa JIL? Wala lang although na syempre malay mo dinadamay lang sila. Pero nakakahiya reaction of Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva. And what are we expecting today at the Senate after yesterday's explosive revelations? My Senator Jinggoy Estrada vehemently denies the claims made by former DPWH engineer Bryce Hernandez. Estrada Dito tayo sa mismong to take a lie detector test and insists that the allegations linking him to the lie detector test. Yan ang diba? Lie detector. Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me by Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyang 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 GAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga Nabubulol! ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious. They are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not merely challenging Mr. Hernandez to take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. If he dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, irrefutable evidence. No hearsay, no fabricated narratives, just facts. And let the truth come out once and for all. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served. Ito ang problema pagka ang binangga mo senador no? Tapos ikaw magsasalita, dudurugin ka talaga. Diba? Questions o opening statement? Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan. Well, alam na natin yan kay Joel Villanueva naman. Senator Villanueva.
Ito naman. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito, Ay, nako! Diyos ko. paring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. Bakit hindi mo pa ginawa nung ano? Bakit ngayon lang nung... At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name. Ay, Bible na naman. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Well, ano ba ang ano? Sabi nito isa, kahit ipako pa yun sa cross, hindi talaga amin yan. Well, wala naman, to be fair naman sa kanilang dalawa, wala naman talagang solid evidence eh. 'Di ba? Pero may solid evidence na may corruption talaga nangyayari. Unang-una, may mga ghost project naman talaga na patunayan na meron. Ito yung mga iisipin natin, ano, proven na may ghost project talaga. Proven din na may corruption sa DPWH. Isa na dyan yung picture ng mga pera eh. Para saan yun, yung pera na yun? Diba? Kung bakit nandoon. Yun lang naman tatanungin mo eh. At pangatlo, hindi magkakaroon ng pera yon kung hindi sa tulong ng politiko. Yun na lang ang problema eh. Sinong politiko yon? Well, may mga nagsasabi si ganito, si ganyan. Doon lang naman tayo nagkakaroon ng problema kung sino yung ituturo eh. Kasi pwedeng mangyari, alam mo, may tinuturo sila Diskaya. Pwede kasing half-truth yung sinasabi eh. Pwedeng ilaglag nito si ganyan na kahit hindi naman. 'Di ba? Ganon din yung assistant district engineer. Pwedeng ilaglag si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada kahit hindi naman. 'Di ba? Basta may maituro lang. Pwede kasi 'yun eh. Kaya lang ang mas maganda sana nating gawin, ako suggestion ko lang naman to no, bilang kababayan nyo, dumistansya muna tayo sa kakasuporta kahit kanino. Kasi hindi natin alam kung sino talaga yung ahas eh. 'Di ba? Ito, banggit siya ng banggit ng Diyos. Hindi natin alam, malay mo, talagang dorobo ito. 'Di ba? Hindi natin alam. Si Jinggoy naman may record na yan kay Napoles, 'di ba? Nasabi ko ba kanina? Sila nila Bong Revilla, nakulong yan si Jinggoy dati noon eh. Pero hindi naman nangangahulugan na porkit nakulong na siya dati, ay gumawa uli siya ng katarantaduhan ngayon. 'Di ba? Basically hindi natin talaga alam eh. Kasi yung mga evidence na pinakita, hindi naman solid. Ikaw ang mag-iisip ng konteksto eh. Kaya the best, wala muna tayong kakampihan sana. 'Di ba? Inakusahan si Senator Villanueva. Hoy, Senator. Nagnakaw ka daw.
Sige nga, patunayan mo sa amin na hindi ka talaga magnanakaw. Dapat ganun tayo. Hindi yung nababasa ko pag miyembro ng JIL, ay hindi magagawa ni ano yan, ni Brother Joel Villanueva yan. 'Di ba? Hindi magagawa yan. Huwag tayong ganun. Kasi ito ay politics ito. Nakasalalay ito kasi kapag kayo ay may kakampihan na naman dyan, gagamitin na naman kayo ng mga yan na para baguhin yung naratibo. Tandaan nyo, huling-huli na ang kiliti ng mga Pinoy. Dramahan lang kayo ng mga yan. Taob na kayo. Huwag na tayo magpadala sa ganun. Tapos na yung era ng ganun. Na kung dumating ang time na mapatunayan na wala talaga silang kasalanan, di saka tayo, actually, dapat talaga wala tayong kinakampihan talaga dapat eh. Kaya may nakakausap ako. Hindi, yung mga diskaya daw, 2016 pa daw yan panahon ni Duterte, si Duterte. Hindi eh. Hindi ako pro Duterte dahil tinira ko nga si Paulo Duterte, di ba? Pero wag tayong magpadala sa ganun na porque 2016 Duterte, beyond 2016 pa, mga kontraktor na yung mga yan eh. Ang tinatanong lang, kailan nag-start sa flood control project? 2016 nag-start. Pero yung pagiging kontraktor nila, beyond pa doon, wag natin bigyan ng kulay na kay Duterte agad. Administrasyon agad ni BBM ang may kasalanan. 'Di ba? Kung tutusin panahon pa ni Pinoy, ni GMA, hanggang kay ERAP noon, alam ko mas grabe pa nga yata kay ERAP dati noon eh. Nagkataon lang nung panahon nila ERAP at nila GMA noon ay hindi pa kasing active ang social media noon. Ngayon, medyo kumakalat-kalat na nung panahon ni Duterte kasi active na tayo eh sa social media eh. Part na ng buhay na natin na social media eh. Yung mga hindi na-filter ng mainstream media sa social media kumakalat, mabilis kumalat ang impormasyon kasi ngayon. Kaya feeling natin sa panahon ni Duterte, panahon ni BBM, doon yung malaki ang corruption. Pero way beyond doon, may corruption na. 'Di ba? Wala tayo dapat kakampihan kahit sino. Kasi sometimes nagpapagamit yung iba. 2016 pa daw kay Duterte yan. 2022 nanakaw kay BBM yan. Hindi dapat ganun. 'Di ba? Kahit sinong administrasyon may corruption. Hindi lang naman so meaning nung ginawa sa panahon ni Duterte yung mga yan, sa panahon ni Duterte lang corrupt, yung previous administration kay Noynoy at kay BBM, mga banal na sila? Yun ba ibig nyo sabihin? Mga anti-Duterte? Ay kayo naman mga anti-BBM. Dahil kay BBM pumutok yan. So ibig sabihin panahon ni Duterte, nila Noynoy at banal nun? Nagkataon lang na corruption itong kay BBM? Hindi. Matagal na nangyayari yan. Diba? At kayo naman, sana ito maging lesson na ito sa eleksyon. Diba? Sino nagboto kay Jinggoy? Bagamat na katulad ng sinabi ko, hindi naman napapatunayan na siya yan, Sa akin, halimbawa, kung ang isang pangalan na inasangkot na sa record, halimbawa, nasangkot na isang kaguluhan, isang corruption, nasangkot na yung pangalan niya, ligwakin nyo na sa listahan nyo yun sa iboboto. Diba? Sabihin nyo naman, bakit namin hindi iboboto yun? Paano kung bintang lang sa kanya yun? Totoo nga naman. Bakit isusugal nyo? Paano kung totoo? Mas maganda huwag nyo na iboto para kay mapatunayan o hindi kayo magluluklok ng magnanakaw. Diba? Hihintayin nyo pa bang ma-prove yun? Ngayon, kung mapatunayan na hindi siya sangkot, di next election na lang, iboto nyo na lang. Pero hanggat hindi pa napapatunayan, huwag nyo na iboto yan. Diba? Matuto na tayo. Hindi ko nga naiintindihan, lumalaban yung pangalan ni Bong Revilla nun eh. Diba? Diyos ko naman. Ay, Diyos ko. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa pasabog na to? Comment nga kayo sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.